Praise the Lord. Greetings in the mighty name of Jesus Christ. Good morning, everyone. Good morning, Pastor Bobby and Pastora Cynthia and Brother Joel and Sister Lydia and all my co-pastors in the vineyard in this platform this morning, and to all the brethren in the Lord around the globes. So without further ado, if you have Bible with you, let us open our Bible in the book of Acts chapter 20 verse 24 down to 25. It says, "But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." So 25, "And now, behold, I know that ye all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more." Praise God. So let's pray. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Lord Jesus, thank you so much, O Lord God, for this big privilege that I will share the word of God and your word in this platform this morning. Bless this gospel, your words, Lord Jesus, O God, anointing coming from you. Without you, Lord God, I am nothing, O Lord God. Bless every one of us in this platform, Lord, and move in this place, O Lord God. Thank you so much, Father, in Jesus' name. Amen and amen. So the title that I will bring to you this morning, brother and sister, finishing well. Amen. So, finishing well. So, the key verse that we read this morning, I will repeat in Acts chapter 20, verse 24 down to 25. "But none of these things move me, neither count I my life thereunto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, testify the gospel of the grace of God." So it says sa Tagalog, "Datapwat hindi ko minamahal ang aking buhay na waring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na patutuo na ebanghelyo ng biyaya ng Diyos." Amen. So, mga kapatid, ay sa ministry, mga kapatid, ay dapat talaga ay ating gampanan, especially sa mga lingkod ng ating Panginoon, the pastors. So, sabi ko nga dito sa church, ay ginawa ko na yung part ko. Pinangaral ko ang katotohanan at nasa kanya nila na yan kung hindi nila i-absorb sa kanilang mga sarili. So, datapat kundi minamahal ang aking buhay na waring sa akin mahalaga, maganap ko lamang ang aking katungkulan. Amen. Kailangan ay gaganapin natin ang ating katungkulan na ay binigay, na inatang sa atin ng ating Panginoon. Ang ministeryo na tinanggap ko sa Panginoong Hesus na magpatutuo ng ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. Amen. So tayo po, mga kapatid, ay naligtas sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. We are saved by grace. And 25, "And now behold, I know that ye all among whom I have gone preaching the kingdom of God shall see my face no more." Amen. Hallelujah. "At ngayon narito nalalaman ko na kayong lahat na aking nililibot na pinangaralan ng kaharian ay hindi na ninyo muling makikita pang aking mukha." Praise God. Hallelujah. So tayo, mga kapatid, kailangan tayo po ay ipahayag natin ang ebanghelyo, i-witness natin sa hindi pa nakakaalam sa katotohanan. Praise God. Hallelujah. So in Hebrews, ang sabi ng Hebrews chapter 12 verse 2, at this is a very familiar scriptures in the Bible, mga kapatid. In Hebrews 12 verse 2, it says, "Looking unto Jesus, our author and finisher of our faith." Amen. "Who for the joy that was before him endured the cross, despising the shame, and I sit down at the right hand of the throne of God." Amen. Tayo po, mga kapatid, ay maglilingkod ng mayroong joy
Namasdan natin si Jesus na gumawa sa sumakdal ng ating pananampalataya. Amen? Na siya, dahil sa kagalakan na inilagay sa harapan niya at nagtiisak ng krus. Siya po'y nagtitiis at walang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng kaluklukan ng Diyos. Amen. Tayo po'y magtiis, mga kapatid. Amen. Hindi po tayo manghimagod na gumawa ng mabuti. Amen. Hallelujah. Huwag tayo pong mainip sa paghihintay ng ating Panginoon. Nasanay datnan tayo na gumagawa ng mabuti sa harapan ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, raya sikadaya. So, mayroong 3 vital of Christian journey to finishing well. Amen. Hallelujah. So, ang sabi, number 1, run with the endurance in Hebrew chapter 12 verse 1. This is also very familiar verse in the Bible. Wherefore seeing will also our compass about we with so great cloud of witnesses. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Amen. Let us run patiently, mga kapatid. Hallelujah. Run with endurance. Hallelujah. Hindi po tayo titigil. Don't stop serving God faithfully, brother and sister. Amen. Hallelujah. Sa kaya't yamang nakubkob tayo sa makapal na bilang sa mga saksi. Itabi naman walang liwag ang bawat pasan at pagkakasalang pumipigil sa atin. Ang ating takbuhin ay magtitiis at takbuhin inilagay sa harapan natin. Alisin na natin yung mga mabigat na daladala natin sa ating buhay, mga kapatid. Upang makatakbo tayo ng matulin. Hallelujah. Kapares, mga kapatid, sa mga atleta. Hallelujah. Sila po, mga kapatid, yung kapag sila po'y tumakbo, sila po'y atleta, pag tumatakbo sila, mga kapatid, ay maninipis lamang yung mga damit nila upang magaan sa pagtakbo nila. Walang sagabal. Ganon sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Alisin na natin yung mga sabit-sabit sa atin. Hallelujah. Diba? Ang malawak, mga kapatid, na daan ay talaga namang walang sabit. But ang papunta sa langit, mga kapatid, ay masigpit. Kailangan alisin natin yung mga sanga-sanga, yung mga nakasabit, yung mga bitbitin natin, mga daladala natin. Amen. Doon sa kapahamakan ay maluwang, mga kapatid. Walang sabit-sabit, diri-diritso, doon papunta sa kapahamakan. Amen. We need to striving, mga kapatid, kasi ang pinangako ng ating Panginoon, buhay na walang hanggan, na ating makamit yan. Amen, balang araw, mga kapatid. Hallelujah. Number 2, remove our hindrances or yung mabibigat na dala-dala natin. Remove our hindrances, mga kapatid. Hallelujah. Oh, haraya sikada. In Hebrews 12:3-4, mga kapatid, the same chapter. 3:4, for consider him that endured such a contradiction to sinners against himself. Hallelujah. Amen. Lest ye be wearied and faint in your minds, sapagkat didilihin ninyo ang yaong nagtitiis na gayong pagsalangsang ng mga kasalanan laban sa kanyang sarili. Oh, hallelujah. Upang kayo'y huwag magsihina na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Amen. Hallelujah. Kailangan, mga kapatid, hallelujah, yung nagtitiis na gayong pagsasalangsang ng mga kasalanan. Alisin na natin ang mga kasalanan na ating mga ginagawa, mga kapatid, dati. Ang sabi nga, 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. I-base natin si Kristo, mga kapatid, sa buhay natin. Hallelujah. Hallelujah. So, ang sabi dito sa 4, ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Hallelujah. Hindi ba kayo nakikipaglaban hanggang sa mabuo ang dugo? Pag-away laban sa kasalanan? Nakikipag-away laban sa kasalanan? Amen. Hallelujah. We need to striving, mga kapatid, against sin. Hallelujah. Hindi pa kayo nakikipaglaban. Ipaglaban natin. Alisin na natin ang mga kasalanan sa buhay natin na ating ginagawa na hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon. Oh, halalaya sikuruya. Thank you, Jesus. Number 3, mga kapatid. Remember the encouragement
in Romans, mga kapatid. Hallelujah. In Romans chapter 15 verse 4, it says, "For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope." Amen. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat na ng una ay nagsulat dahil sa katututo natin, upang mapamamagitan ng pagtitiis, magpag-aliw ang mga kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Yes, mga kapatid, nang dahil sa kasulatan magkaroon tayo ng pag-asa. Hallelujah, our hope in here, mga kapatid, in the hallelujah. Sa salita ng ating Panginoon, we are saved by grace. Our hope is God, mga kapatid. Hallelujah, raya, sikadaya. So, ang sabi, mga kapatid, sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, this is a very familiar scriptures in the Bible, mga kapatid. Hallelujah. In 2 Timothy, alam na natin to, chapter 4 verse 7, mga kapatid. I have fought a good fight of faith. I have finished my course. I have kept the faith. What Apostle Paul, mga kapatid, hallelujah, he always remind us, mga kapatid, even Timothy, he remind, mga kapatid, hallelujah, nakipagbaka ako sa mabuting pakikipagbaka, natapos ko na ang aking takbo, iningatan ko ang pananampalataya. Amen. Praise God. Ang sabi nga ng Philippians, mga kapatid, hallelujah, for to me to live is Christ and to die is gain. Kahit man tayo po'y mamatay, basta kay Kristo, hallelujah, tayo po'y magpapatuloy na maglilingkod sa Kanya hanggang sa katapusan, until the end, mga kapatid. Huwag tayong manghimagod at huwag tayong hihinto, mga kapatid. Hallelujah. Never give up, never surrender. Don't stop serving God faithfully, mga kapatid. Hallelujah. I just want to encourage us, hoping na tayo po'y mayroong natutunan sa umagang ito pa, mga kapatid. Hallelujah. Raya sikuduya. I know that God is coming soon, very soon, mga kapatid. We are living in the last days. Marami ng sign of wonders, mga kapatid. Hallelujah. Huwag tayong tumigil na maglingkod sa ating anuman, whatever circumstances, problems, trials na ating naranasan, mga kapatid, dito sa mundong ibabaw, tayo po'y magpatuloy. Kapit lamang tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Raya sikadaya. Praise God. God bless us all. Back to you, Pastor Bobby.